a place of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. Amen. Salamat sa special. Kung na-bless mo, say amen. Alright, so akong ginang yung tanan sa pagtindog, pag-usab. O karon adto ta sa mensahe and andamo na to itong mga kagulingon. Amen. Sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Okay, karon nga buntag mga igsoon. Ang ako ang iwali sa inyo usa sa mga pinaka-importante nga pagtulunan sa Biblia. So, diri sa tuang church nato no, sige naman ta makadungog og wali bahin sa kaluwasan, kanunay man ang kaluwasan. Sige na ta makadungog og wali bahin sa simbahan, bahin sa kinabuhi sa Kristohanon, Christian life, ingon na bahin sa mga panalangin, ingon na pero rare lang kayo nato hisgutan mga igsoon ang stewardship or ang kaning finances. Ya kay balo mo mingala nga kaning kwarta kinahanglan og dapat gid siya kanang itudlo sa tuwang tanan tungod kay ang Dios particular kayo siya sa finances. Mao na nga itudlo na ako ni sa inyo karon. Kay nganuman ang atuang Ginoong Hesukristo mga igsoon, when he was here on earth, during sa iyang earthly ministry, he was teaching more about money than heaven and hell. Mas daghag hisgutan o gitudlo si Jesucristo bahin sa kwarta kaysa sa langit, bahin sa impyerno o bahin sa gingharian sa Dios. 50% of what the Lord was teaching was about money. Kung dili ka motuo, you can look at it by yourself in the Bible that 50% of what the Lord was teaching concerns money and finances. Amen. Mao na nga karon pod itudlo po na ako ni sa inyo ha, iwali na ako ni sa inyo ha, because paminaw maigsoon dinhi magud pod kuan og basis sa Ginoo kung angayan ba ang iyang kining iyang anak nga tagaan niya o saligan niya og kwarta. Because most of us may gala are wondering, why is it nga nag-antos ko karon? Why is it nga pobre ko? Why is it nga naglisod ko ingon nani?
You know what, mga igsoon? Paminaw mo sa kuwang isulti ha before ta magsugod og kanang basa sa Biblia, mga igala. It is not always God's will for His people nga maglisod ta. Usay ginapasangilan nato no nga kabubuton magud siya sa Ginoo. No, mga igsoon, dili. Kay balo ba mo pantarawa ko ninyo? Kasagaran sa mga nahitabo sa tuwa karon are the consequences of our choices before. It is a series of our choices that makes us what we are today. Nya kasagaran, ang atoang isulti dayon, God's will sa Ginoo nga maglisod-lisod ko karon. Higala paminaw. Do you think ikaw nga parents gusto nimo makita imong anak nga maglisod-lisod? Dili. The same way sa atuang Heavenly Father. Dili gusto makita sa atong langitong amahan nga ang iyang mga anak kita maglisod-lisod ta. But why is it galisod-lisod? Galisod ang uban nga mga Kristiyanon karon because of poor management. Hello. Because of poor stewardship. Ug mao na nga wali na ko ni siya karon sa inyo mga igsoon, aron kamo mahimo mong good steward, wise steward, and faithful steward. And I hope nga human nga wali na ko ni sa inyo ha, i-apply ninyo sa inyong kinabuhi. Aron sunod, makita nimo mausab ang imuhang lifestyle nimo. Ay mong kinabuhi ba? Ay mong manner of life. At least dili ka magpabilin diha sa kanang lisod-lisod. Lisod yung kay karong nga panahon, God's will gid ni ba? No, sangil na pa natong God's will diha. Amen? Kaya balo mo say God's will? What is God's will? Tell me, what is the will of God? What can we say about the will of God? Kaya ako ang isulti sa inyo karon may gala nga dili ka bubuton sa Dios may gala nga iyang mga anak maglisod-lisod. So kung naglisod-lisod ka karon may gala for many years in your life may gala paminaw, then that is not God's will. Dili na siya trials pod. Amen. There is something wrong in your life. There's a bad choice that you did in your life previously. Kung muluk ba ka sa history sa imong kinabuhi, try to look at what you did before. Try to check your series of choices. Kaniadto. Mao nang naingunan ni ka karon. Your today is the result of your choice before. Amen. Let me say this to you. What is the will of God? Please open your Bible before tayo yung mga to sa itong main test may gala. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Mo ni God's will. The Bible says in Romans chapter 12 in verse number 2, ingon diri, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Tanong sunod, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. What is the will? What is the will of God? The will of God is good. The will of God is what? Acceptable. And the word acceptable means unsa? Pleasing. And the will of God is what? Perfect. So ang kabubuton sa Dios maayo, makapahimot og hingpit. Asa may lisod-lisod dirabi. So naglisod ka karon mga higala tungod kay mga bad choices gihimo sa imong kinabuhi. Karon nag-ani ka. Ayaw mo kalain ha, amen? Nag-ani ka karon because of your poor choices. Pero pwede man nimo na mabag-o igsoon if today you will make a change of choices in your life. You will make a right choice, a good choice karong buntag. Amen? Please open your Bible to the book of Luke mga igsoon, chapter number 16. Parayon ta diri. Luke chapter number 16. Let's go quickly because of time. Tanaw na in verse number 1. And he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward,
And the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Anong nakadungman ko, ani, bahin sa imuha? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Paghatag o kaning husay sa ibuhang pagkapiniyalan, kay karon di nakanako himuon nga piniyalan. Then the steward said within himself, unsa may buhaton ako ani karon? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig. So to beg, I am ashamed. Verse number 4, ay kani akong buhaton. I am resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So aron ako makadawat ko pabor gikan aning mga nangutang sa kuang agalon ako, ay mao ni akong buhaton ako. Versikulo 6. Versikulo 5, so he called every one of his lord's debtors unto him. Debtors ang kanang nangutang ba no? And said unto the first, pila may utang nimo sa kuang agalon? And he said, 100 measures of oil. So 100 measures of oil. So ayang gibuhat may gala, well, kuha aragot tong imuhang listahan, unya, lingkod, o isulat na lang diha, 50. Instead, 100, 50 na lang isulat. Okay? Sunod, 7. Then said he to another, And how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill and write 4 score. So 1 score is equivalent to 20. So 4 score is equivalent to 80. Kaya kung ang 1 score is 20 times 4 is 80, di ba? So 100, so yang isulat, dili na 100, yung 80 na lang. So tanawan ni Michael, verse number 8. And the Lord commended the unjust steward. Ang iyang gibuhat dili matarong, pero gi-commend siya, gidayig siya may gala tungod sa iyang pagka-wise niya. Now, tanawa, dili lang ang pagkamalamon ang gisgutan sa tong Ginoong Hesukristo diri. Tanawa po niyo in verse number 8. Parahin lang tanong. And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitation. Verse 10, dirita magtuto. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Kung kamo wala nagmatinumanon sa dili mataro nga bahandi, kinsa may mo musalig nga na sa inyong pagdumala sa tinuod nga mga bahandi. Versikulo 12. O kung kamo wala nagmatinumanon niya ng iya sa lain nga tao, kinsa ang muhatag kaninyo niya ng sa inyong mga kaugalingon. So ang atuang message karong bunta may gala nada sa verse number 10, kanang mga phrase, he that is faithful. He that is faithful. Mauna ang atuang tagaan og emphasis karong buntag. He that is faithful. Kanang word faithful lang mga igsoon. Okay? Magampo ta ang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong. Father God in heaven, we thank you, we praise you, and we give you the glory for giving us the opportunity to worship you today in spirit and in truth. Thank you, Lord God, sa faithfulness sa imong mga katawhan karong buntag that they come here in your house to worship you. And Father, I pray that you bless the message that you have prepared for them. And I pray, Lord, that you will do something for them that will change their life. Lord, please enlighten the minds, give them understanding, and speak to their hearts. Transform them by the power of your word. Help me also, Lord God, as I speak, give me wisdom, power, and anointing from the Holy Spirit. Lord, wala mi mabuhat kung wala ka. Wa mi laing tumong tinguha karong buntag, kundi ikaw lang Ginoong Diyos ang mapataas ug ang mahimaya. Kini Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo, among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod mga igsoon. So again mga igsoon, kaganilang buntag natay gihisgutan tulo ka quality sa usa ka steward. Og ako na og ang ako ang prayer para sa tundan mga igala nga naani sa tuaning tulo ka quality. Pero mas tagaan natog emphasis mga igala ang ikatulo. Kay para sa kumaigsoon, ang usa sa mga pinaka-importante man gud dira ang faithfulness ba. O kung maghisgot tag faithfulness may gala, it means reliability. Amen. Kay balo baka may gala nga ang usa ka trabahante nga nadabaho diha sa usa ka kumpanya, pag ma-found out siya, paminaw, pag ma-find out siya magigsoon nga dishonest siya, tapulan siya, paminaw, tapulan siya, abstinent siya, irresponsible siya mga igsoon, dishonest siya especially about money, kana nga trabahante tanggalon sa kumpanya. Amen. Kaya usa sa mga
gina-consider usa sa mga ginatan-aw mga higala sa kumpanya ang imuhang integrity nimo. Ang imuhang honesty, ang imuha mga igsoon faithfulness. Kung ikaw masaligan ba ka? Masaligan ba ka sa kumpanya? Masaligan ba ka sa imuhang general manager? Masaligan ba ka sa imong supervisor? Masaligan ba ka sa mga labaw nimo? Makasalig ba ang uban nga mga trabahante nga kauban nimo diha sa trabaho mga igsoon? Mauna ang usa sa mga ginatan-aw sa kumpanya. Mao na kung ang usa ka trabahante dili usa ka maayo nga trabahante, unfaithful siya, tanggalon siya. Bago lang dito sa Rosco na ay duha gitanggal may gala because paminaw na sila gibuhat nga kabuang dito sa ilang trabaho. Amen. Ang issue is kwarta. Mo na maigsuno kita sa mga Kristiyan importante gid kaayo maningkamot gid ka. Isip usa ka anak sa Dios. Paminaw nga ikaw maayo ka, magdala, honest ka in terms of money. Amen. Kay mao gyud na ginatan-aw sa Ginoo. Kay once mga mahigala ang usa ka Kristohanon mahimong dishonest sa kwarta, mangawat og kwarta, manghilabot og kwarta, buoti pasabot kana mga igsoong kwarta nga iyahang gihilabtan, gikawat mga higala og gigamit para sa kaugalingon, nahimo ng Dios sa iyang kinabuhi. Kay kung dili paminaw na kung dili Dios ang kwarta sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon mga higala, then able niya ma-manage mga higala og makontrol ang finances. Pero once ang kwarta mo control na sa iyahang action may gala, then ang kwarta nahimo ng Diyos sa iyang kinabuhi. That's why God said, you cannot serve God and mammon. And mammon is kwarta mga higala. Prove to yourself that you are a faithful steward. Amen. Kay kaning usa ka steward diri sa atong gibasa may gala, gitanggal siya sa iyahang agalon niya tungod kay iya kunong giusik-usikan ang iyang kwarta. Ang iyang mga goods, ang iyang mga bahandi niya. And I want you to remind again, I want to remind you again that we are all stewards of the things that we receive from above, from God. Amen. Don't fail God. Kaya sultihan itong mga higala, once ang trust ma-break, it will never be repaired. Amen. Katong isa bitaw nga trabahante dito sa Rosco, nadamay lang din tawon to sa kabuang nga gibuhat atong mekaniko dito. Kaya suppose sabi, ang katong customer nga nagkuha sa ilaw ka ng sakyanan, dili to ka ng paliboran. Kaya na ay diferensya ba ilang sakyanan. So, iyang gipatanaw, gipacheck, iyana, gipayo. Kaya na may warranty na dito may gala, 2 months, 3 months warranty nga na. So, within 3 months, libre ang kanang service. Unya karon ang nagpaayo, ang asawa man, wamo to'y kalibutan ng asawa. Kaya ang nagkuha may gala, ang iyamang bana. Yang bana, wala ni uban siyang asawa. So, ang asawa lang niya dito may gala, na driver. So gipaayo, nya karon may gisoon, gipangayuan man og kanang kuan bayad. Unya ang gipangayo nga bayad is 1,500 ang labor. Unya may gisoon, pag abot ito sa opisina ang giingon may gala to mekaniko 1,000 lang ang labor. No, dili 1,800 ang labor. Unya ang giingon may gala dito ang giparesibuhan 1,000 lang. So ang naka-record sa office may gala 1,000. So ang 800 katunga sila itong isa, so nadamay itong isa nga luoy kayo nga padulungay na unta nga mahimong regular. Pag uli ning anga lang katong bana. Abi man ako nga libre ang service dira. Ang manager na shock, na surprise. Gitawagan. Karon girekon sila mga igsoon, gipatawag sila. Ago, it found out mga igsoon. Dishonest sila, nanghilabot pagid sila kwarta. Tanggal. Walay pa sa ilo. Ang katuig isa nga nadamay, gihangyo pag sa manager dito sa main mga igsoon sa Dumaguete. Kung pwede pahangyoon, tagaag chance. Pero ang katong tagiya dito, di nagyod muhatag og chance. Because when it comes to money mga igsoon, basta money matter na, pag hilabtan nimo ang kwarta, bisag gamay pa na, nagingon si Sir Frank, bisan kuno piso lang ang imo ang gikupit. Kung hilabtan nimo ang piso, di na jud ka pwede dawaton sa kumpanya. Kung yunana sila kaseryoso about money mga higala, kung yunana sila ka-particular about finances mga igsoon, unsa pa ka ang Ginoo? Amen?
Unya pila na ka mga Kristiyanong karon may higala nga gianad na nila maigsoon ang pagsigi og kanang hilabot sa tithes sa Ginoo. Naanad sila. Do you think wala na mga igsoon gi-take note sa mga anghel sa Ginoo? Do you think wala na mga higala gitan-aw sa Ginoo? Og mao na mga higala paminaw ang estado sa imong kinabuhi gapabilin gyapon mga higala nga naa ka diha sa ubos nganuman you cannot be trusted with money. The message this morning is he that is faithful. Unsay gingon sa Ginoo? He that is faithful. Ang question, pwede na ako ni Maygala nga titulan ang kaning mensahe Maigsoon, can you be trusted with finances? Can you be trusted with finances? Let's say mga higala, kung ako manager nimo, o labaw nimo, okay. Unya na ako'y 1 million. Unya ibilin ako ang akong 1 million may gala diha sa imo sulod sa isa ka tuig. Makasalig ako sa imo may gala nga after 1 year ang kanang 1 million nga akong gibilin sa imuha di na makuhaan. Hello. Can you be trusted with my 1 million nga gibutang nako diha sa imong kamot? Can I trust you? Amen. And the same way to God. It doesn't mean mahigala nga ang Diyos mihatag sa ato mahigala paminaw ato ang angkunon. Akuha na ni. Ang Diyos na siya gihatag nga prinsipyo sa atua to handle finances. God is giving us paminaw a systematic teaching on how we handle finances. Systematic na ay order gitudlo sa tuwa. O kung dili nimo mahimo ang basic principle nga gitudlo sa Ginoo sa tuwa regarding systematic finances may ganap paminaw, then dili ka tagaan sa Ginoo og mas dagko nga mga pribilehiyo because na fail ka in terms of your faithfulness. You know, God is very particular. You know, kung mahinto particular, ano sabi pa sa particular? Particular, meticulous kayo ang Ginoo ba? Exact kayo siya, pointed kayo siya ba? Detailed kayo ang Ginoo when it comes mga igsoon, not just in our obedience, ha? Not just in our obedience, but also in our character. Character. What kind of character, Pastor? Kaning honesty na to, reliability, kanang masaligan ba ta ba? Kanang tong integrity ba? Mao na siya character. Ang atong character ba sa pag-handle og finances. Karon di inagyud ako ikatingala mga igsoon. Sa pila ka tuig ako nagtuon sa pulong sa Dios, nasabtan na ako karon may galang ano si Jesucristo. Gasigig hisgot og kwarta. Yan ay mga Kristiyano may dili sila gusto mga igsoon maghisgot og kwarta sa simbahan. Pastor, dili ba pastor ang simbahan balaan? Holy ground ng simbahan pastor, dapat dili ta maghisgot og kwarta. Paminaw mo mga igsoon, paminaw. Sultihan ta mo. Kung ato ang Ginoo may gala gasigig hisgot sa kwarta mga higala, dili ba mga igsoon nga hisgutan po nato na diri sa tong simbahan? Ang Ginoo manggani 50% sa gitudlo sa mga gipangtudlo ni Kristo sa iyang mga tinuon puros kwarta. Unya nganong dili man ni siya nato itudlo og iwali og i-practice sa atong simbahan? Ay pastor, kuan magud na pastor, very sensitive subject pastor. Very sensitive. Kay balo biya karon pastor, daghan kay naglisod karon, daghan na kay nagpait karon pastor, nya maghisgot pa jud ka og kanang kwarta, maghisgot pa jud ka giving pastor. Sultihan ta mga gala. That's why nagpait ang mga Kristohanon. That's why naglisod ang mga Kristohanon kay dili ka mao mudala sa kwarta sa Ginoo. Mo na naglisod. Mo nga dapat may gala itudlo iwali sa inyo ha. Kaya tanaway mo ang kahimtang ka doon. Tanaway niyong pamilya ka doon. Nagpait, naglisod. Ako ba nabaon sa utang? Nga naman. Di kayo ba lumudala sa kwarta? Amen.
You know what, church member? It is very discouraging to other Christian to hear about your situation right now nga ikaw mahigala, naglisod ka, nagpahit ka ingon anang nana. Dili dapat maigsoon kanunay nga ingon ana ang madunggan sa uban nga mga Kristiyanon bahin sa imuhang kinabuhi. Kaysa sa tinuol mahigala no, paminaw mo ang mga butang sa Ginoo para na sa iyang mga anak. Tinuod. But because we are unfaithful, God cannot give it to us. Because Jesus said, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. You know what? Kung sa'y gusto sa mga tao, gusto sila o ganang dagko dayon nga mga butang. Gusto rin sila nga sila ang mahimong manager sa ilang trabaho. Gusto din sila may galang nga sila ang mahimong ganang sana CEO. Sila ang naitaas nga posisyon. Gusto sila dagko nga mga responsibility, dagko nga mga privilege, dagko nga mga kwarta. God said, if you want that, then show me your faithfulness. Prove it to yourself that you are worthy of this position. Prove it to yourself that you are worthy of this amount. You're asking me for 1 million and you can't even manage the 1,000 pesos. You're telling me that if I give you 1 million, you will return the 100,000 to me? And you're not even returning the 100 pesos for the 1,000 that you have right now? Di magkakabalong mo uli sa gamay nga amount. Unsa pa ka kung tagaan ti kag 1 million? Di man gani ka kamao. Muli sa ako ang tithes sa imong regular salary karon, and now you are desiring to yourself nga unta someday ako i-promote sa ako ang trabaho o magsweldo kog 50,000 a month. Nga kanang imo ang 12,000 nga monthly siguro may di man kay kakamao. Mo balik sa 1,200 sa Ginoo. Amen? Because Jesus said, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. God is very particular in the small things. But we people, gina-ignore na to ang mga gagmay nga butang. Kaya nga atong ginatagad ang mga dagko lang nga butang. Ang atong gina-after lang sa kinabuhi, ang mga dagko lang nga butang. Kusog pa kay ta mag-commit diha sa Ginoo, Lord, if only tagaan ko nimo og ingunani, sigurado gyud kani ang ako ang ihatag sa imuha. Bot-bot nimo. Wa man gani ka ga-tithes. Kuripot magani kay ginatagan sa Ginoo. Amen. Jesus said, He that is faithful in that which is least. Least means kanang dili lang na siya kanang gamay, mga ginagmay. Is faithful also in much. Are you a man and woman of integrity? Can God trust you? With His money, how much amount you have right now? Huh? How much amount you have right now? How much is your salary every 15th or 30th day of the month? How much allowance you receive from your parents or from your relatives from abroad?
How much do you earn from the businesses you started? How much? Question. Are you faithful? In the first place, to return what belongs to the Lord. Amen? Busa dita mangandoy mga igsoon, dita maguna-una og pangayo sa Ginoo, Lord, please, nag-aay ko ani. Nga naman, you may be good, but you are not faithful. Tanawan ninyo ang basic sa Ginoo, verse 10. Tanawan ninyo na Luke chapter 16, verse 10. Luke 16, verse 10. 10, 11, and 12. The Bible says, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Tanawa na verse 11, if therefore you have not been faithful, take note of that words. Kung ikaw wala nagmatinod anon, diha sa mga dili matarong nga mga bahandi. Ang kanang mga dili matarong nga bahandi, it refers to the material wealth. Like for example, kanang kwarta, sweldo ninyo, kanang kita ninyo sa inyong negosyo, mao na siya. Ang tawag na unrighteous mammon. Anong gitawag unrighteous mammon? Because it belongs to the world. Pero ang Diyos na siya something gi-prepare para sa imuha. But God's principle is this. Kung ikaw wala nagmatinod-anon sa mga material nga butang o bahandi o kwarta, then mao ni giingon sa Ginoo. 11. Who will commit to your trust the true riches? Kinsa man kunoy kinsa man kundi mo piyal diha sa imuha sa pagdumala sa tinuod nga mga bahandi. Ay naaday kay true riches. Amen. Naa. Pero wa gihatag sa Ginoo sa imuha. Ngano? Ang giingon sa Ginoo, kung ikaw wala nagmatinod-anon, kung ikaw bakakon, kung ikaw kawatan, ikaw unable ka, you don't have the ability to handle, to use, to invest, to give, and to that money nga ako ang gibutang sa imong kamot. How can I commit to you the true riches? Kung giusik-usikan nimo na, unsa pa ka ni mga tinuod nga mga bahandi? Uy, sayang lang ni. Di na ako nihatag sa imo ha. Di man gani ka mao mag-tithes. Tithes lang na. Tagaan pa ni mong isyo. Because paminaw mo igala, the issue of tithing is not money. The issue of tithing is your integrity and your heart to the Lord. Mao na issue diha. Amen. How can I commit to you? Hilabtanon magani ka? Naninda ka? Nagparkila ka? Nakay ka ng kaumahan diha? Nakay trabaho? Gipromote na ka? Usay mong gibuhat? Unrighteous money lang na, unrighteous wealth lang nang giba. Temporary lang na. As I observe your performance, you fail. Why? You are unfaithful. Ayaw ka tingala. And don't complain to me. Nganong wala ko gitugyan sa imo ang kani mga tinuod nga bahandi. Masayang rin dali rin mawala. Kabalo mo nga na ako'y na kita mga ison sa YouTube, isa ka trabahante sa PCSO, kaniya to way back 4-5 years ago, nakadaog siya og 642 sa loto. 15 million. 15 million. Imagine, 15 million. Ang 15 million nahurot sulod lang sa 4 ka bulan. Mao na example. Unya, mangayo pa ka sa Ginoo og dako.
kawatan kag tithes, hilabtanon ka, gibilin sa imuha, gigasto nimo, nga nangingon ko di na hilabtan, kay gibilin lang na sa imuha. Amen. Who will commit to your trust the true riches? Nangandoy kag doctorate, nga dakog salary, sa imo ang position karon di man gani ka mag-tithes. Amen. Nangandoy ka nga manager ka diha, nga sa imo ang pagka regular employee sa imo ang gitrabahuan, di naman gani ka kay balo mo hatag. Di ka kay balo mo dala, di ka kay balo mo divide sa budget, sa imong finances nimo, kani padulong diri, kani padulong sa Ginoo, kani padulong sa bills, kani padulong sa pamilya, kani padulong sa mga anak, kani padulong sa hello. Di ka kay balo ana. Versikulo 12, tanawon niya mayala, naapay gingon ng Ginoo, wa pa na human na Ginoo. O kung kamo wala nagmatinudanon niya ng iya sa lain nga tao. Kung wala kuno ka nagmatinumanon sa butang sa laing tao, kinsa ang muhatag sa imo niya ng inyong kaugalingon. Amen. Panalitan, kaninga tablet, akong ibilin kay Edward, can I really trust you, Brother Edward, that when I return from going to London, kung unsay itsura ni, ingon ani gihapon, can I trust you nga kani di maguba, antos akong pagbalik, can I trust you nga, kani nga butang, di ni siya di ni mawala sa imuha. Nga kung unsa ni siya ka, quality, unsa ni ka nindot, inigbalik na ko, ingon ani gihapon, can I trust you? With my tablet. Can I or no? You can. So ako imong ginamin. I can. I can. Manita mo ito bagay, man. So ibili lang ko rin sa mo ha. 1 year. Bakasyon sa kukuan. London. Ayan na wala Being a faithful steward, inigbalik na ako, naagya po ng tablet. Amen? Unya may gala, ibalik po niya na. So, depende sa among sabot, inana, manangin siya sa ko, sa di pa kumularaga, pastor, pwede ko mo gamit ani pastor, inana, kuwan lang ba? So, with my permission and with my approval, kung okay ko, okay, pwede kayo. Pasayaw lang na ko ba, ha? Pasasya ka nindot, mo na. Kaya kung kuwan kayo na agoy. Bayaran ni mo na, kunya ang akong buhaton, di na nako ni siya bilinan o kuwan. Ano man, gubaon man niya. Pabayaran ako sa iya ha, kunya sa sunod nga na ako'y ibili na po, di na siya akong pilion. Lahi na nga tao. Amen? Mao na ibot pasabot diri. Kung wala ka nagmatinumanon sa butang gikan sa lain nga tao, then mga higalang gingon diri sa Bible in verse number 12, tanawan ninyo, then kinsa may muhatag diya sa imuha sa tinuod kanang para sa imuha. Mo na hantud karon Brother, salamat ha. Mo na hantud karon wala gihatag sa Ginoo may gala ang iyang grasya nga para sa imuha. Ngano man, dili man ka kasaligan. Amen. Di man jud ka kasaligan. Maunay basihanan sa Ginoo. I want you to understand, brothers and sisters, that una sa that we are entrusted. Dali lang, mo ito naguta sa Matthew chapter number 25. Kaya nga naman, kuha ni sila, synchronize ni sila may exo, no? Tanaw na sa Matthew chapter number 25. Tanawan ninyo may gala, ang lahi na po na teaching ni Jesu Cristo diri about stewardship. Matthew 25 in verse 14. Nana mo diyan? The Bible says, for the kingdom of heaven is as a man traveling, okay, into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. Take note, that word delivered means entrusted. Isulat nyo na tapos yung mga Biblia, ang word delivered, entrusted. Sa Bisaya, gitugyan ba?
gitugyan. Pareha sa akong gibuhat, aning tablet, gitugyan ako kang Edward. Amen. So kung gitugyan, gi-interest, it means dili iyaha. Amen? Gitugyan lang man. Ikaw, gitugyanan ka ng unsay naasay mo karon mga higala. We are entrusted. Ikaduha, another thing, ma-learn nato mga higala, we are given in proportion to our ability. Kita gitagaan sa Dios o kwarta because ang issue diri mga higala sa Matthew 25 verses 14 to 30 is money. Kanang talent dira is money. Sa atuang panahon karon, when we speak or talk about talent, we are, ang atong understanding is kanato ang kanta, itong tingog nato, di ba natay talent sa pagkanta, ang uban sayaw, ang uban kanang maayo sila talent, di ba no? Inguna na ang pagkasabot nato sa talent. Pero diri sa Biblia, ang talent may gala sa Matthew 25, kwarta. O para lang sa inyo lang kahibalo may gala, ang isa ka servant nakadawat og 5 talent, ang isa 2 talent, ang isa 1 talent. So gitagaan sila sa ilang galon, sumala sa ilahang makaya og dala. In proportion. When we say in proportion, sumala sa ilahang abilidad. Amen. Mao na mga higala paminaw. Kung naiuban, gitagaan sa Ginoo og dako-dako, ayaw lang og kasina. Kung ikaw gitagaan na ka sa Ginoo og duha. Kung ikaw nga na isa lang, ayaw kasina sa usa ka Kristohano, nga gitagaan sa Ginoo og duha ka talent. Nasabtan ninyo sa amen. Now, according mga higala no, sa study, 1 talent is equivalent to 3 months salary sa trabahante. So, dako siya nga amount. 1 talent is 3 months salary. So, 2 talent is 6 months salary. 5 talent is pila na siya mga igsoon. Mauna na siya. Basta ang 1 talent is 3 months salary siya. Kita gitagaan sa Diyos, sumala sa mauna nga diri sa atong simbahan, paminaw, lailahi ang trabaho, lailahi ang sweldo, ang amount sa sweldo. Pero paminaw, when it comes to tithing, we all have the same percentage. Amen. So katong na 5 ka talent, mas dako to siya. When it comes sa amount, mas dako. Pero ang porsyento niya sa uban nga mga Kristohanon nga nay 2 talent or 1 talent, parehos ra. Amen. So the issue is not the amount. The issue, may gala, is how faithful you are in returning the exact percentage to the Lord. Mao na issue diha. Nasabtan ninyo? Ikatulo, we are expected. Tanawan niyo sa verse 16. Verse 16. Matthew 25 verse 16. Kay ning biyahe man Unya ning biyahe ni Maygala no, sa dugay nga panahon. Wa sila sulti, kanong sa siya mubalik, pero Maygala, naay gitugyan sa ilaha, unya milakaw ning agalo nila. Unya, the Bible says, after a long time, verse number 16, tanawon siya nahitabo. Unya siya, then he that had received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. Verse 19, after a long time, the Lord of the servants cometh and reckoneth with them. Nakita ninyo may gala, they are expected by their master. He expects you not to waste his money. Amen? Not to use it for evil purposes. Amen? And he expects you to share it and to invest it. Amen. Nga naman, maabot ang panahon may gala, kitang tanan diri. Number 4, we will all stand before God and give an account. Kay balo mo may gala, paminaw mo, usa sa mga tagaan o kanang account ni, usa sa mga tagaan o kaning, judgment pa sa Ginoo sa ato ba no, ang kaning kwarta. Hello.
Habi ni mo may galang, lang, kisang wala gadawat ng Kristo, may impierno yung nana, o kay ikaw nag-faithful ba ka sa pagsimba, dili may galang. Usa sa mga tagaan o pagtagad during judgment day, mga igala, ang giunsa nimo pagdala ang kwarta. Kay diri o tanaw ang illustration, klaro kayo. Klaro kayo. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. So inigabot sa panahon, because Jesus was talking about the kingdom of God in this chapter, may gala. So maabot ang panahon, when we stand before God, kitang tanan, we will all give an account to God. Tanawan niyo yung mga Biblia, Romans 14:12. Let's go there. Romans chapter 14 in verse number 12, mga igala. Romans chapter 14 in verse number 12. Nana mo? Tanawan niyo yung sa puno sa Diyos. Romans chapter 14 in verse number 12. The Bible says, so then every one of us shall give account of himself to God. Klaro kay ang Biblia. Muna higala paminaw mo sa kuha. Kung unsay gitugyan sa Ginoo sa imuhang nga kwarta, better be wise and faithful and good steward to it. Amen? No matter how small the amount is that is in your hand, be a good steward, be a wise steward, and be a faithful steward. Kay manubag ka na sa Ginoo. Samot aning area sa giving. Giving na to sa Ginoo ba? Kuyaw ni mga igala. Kani ginabaliwala lang sa mga uban nga mga Kristohano ni mga Yunani, pero usa sa mga tagaan nato og account may igala paminaw mo ang kining ato ang ginahatag para sa Ginoo. And sultian ta mo nga ano mga igsoon. Interesado pa bang uban? Nganong gipiyong-piyungan naman ko sa uban dire? Dili interesado? Ano man, pait ka. Naglisod. Way kwarta. Sultihan ta ka mahigala. Tungod na sa imuhang mga choices nimo. And that's why I'm here to help you. Amen? Usa sa mga dapat ibutang nato kanunay sa ato ang hunahuna mahigala, that someday I will stand before God and God will reckon with me concerning sa kwarta ngayang gipiyal sa kuha. Sumuingon ka, 1 talent lang manin sa kuha. Ayaw ka ibog sa uban nga nay 5 talents. Ayaw ka ibog sa uban nga nay mga gitagan sa kilog million or 6-digit number mga higala. Kung ang nada sa mga higala is 4-digit na 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 or 5-digit na mga higala 10,000, 12,000 yun na. Be faithful to it. Magpasalamat ka na kay 1 talent kaysa 0. Amen. Usa na kabutang nga dapat pasalamatan nato. Usa sa mga dapat may gala nga itudlo nato sa atuang kaugalingon is contentment. You want more? Di mga ka-faithful sa 1 talent? Amen. Mao na ang akong gihatag sa imo, sumala lang sa imuhang makaya og handel. Amen. You know what? If you are not faithful, then paminaw, kung dili ka faithful, may gala, kanang usa ka talent nga nasa imuha, ihatag na dito sa servant nga naay nakaproduce og 10 talents. Nakadungog ba mo anang mga statement nga ginasulti sa mga tao that the rich becomes more richer and the poor becomes more poorer. Ang dato ning dato og samot, ang pobre ning samot og kapobre. Kay ngano man biblical na. Ngano ang dato ning samot og kadato? Kay faithful and wise siya and good siya nga steward. Amen. Pastor, where is that in the Bible? Nga kaning usa ka talent
nga gitugyan sa Ginoo sa kuha. Pagdili ko faithful ani, kwaon ni siya o kihatag ni didto sa nagka-produce og 10 talent. Please, tanawan yung mga Biblia, Matthew chapter 25 verse 28. Matthew chapter 25 in verse number 28. Nana mo diha? Tanawan niyo in Matthew 25 in verse number 28. The Bible says, busa. Basahon ako sa Bisaya. Busa, kuhaa ang talento gikan kaniya o ihatag kini ngadto kaniya nga adunay napulo ka talento. Paminaw, church members, ha? Kung di ka kamao mag-tithes, di pa juga kamao mo budget sa 90% nga gitugyan sa Ginoo sa imuha, kung usik-usikan ka og kwarta, kung gastador ka, kung one day millionaire ka, wala kay financial planning mga igsoon, then kanang 1 talent nga gitugyan sa Ginoo sa imuha, kwaon niya na, ihatag niya na dito sa sulugoon nga naay 10 talents. Nga naman, paminaw mo, tanawa ko ninyo, dahil kay siya, word dali reward. Kaya nga naman, kani one day millionaire, gastador, usikan, di pa jud mag-tithes. So ang gingon sa Biblia ba no? Wicked and slothful servant ni. Tapulan, nagingon siya, nahadlok kuno siya sa iyahang agalo niya, kaya nga nung kuno, istrikto kuno kaayo. Well, if you know that your amo is harsh, then, ano man nga, gitago nimo, gilubong nimo. Pero kanala nga nasa una-una, he just making an excuse to himself, kaya nga nung man mangigala, tapulan ni siya, nahadlok siya, tapulan siya, and he was comparing himself to other servant nga na ay 2 talent and 5 talents. So wala siya nagmatinumanon o nagmatinudanon sa isa ka talent. So ang gibuhat sa Ginoo, ambi na. Ihatag sa kuha. O ihatag sa Ginoo, aning dato nga naka 10 talent. Nga naman, sa sugod ani niya, maayo man siya ba? Kugihan, wise, good manager, faithful, kuan gid ba? Ihatag na ako ning ang kaning imuha nga para unta sa imuha nga imuha unta di na ko nihatag sa imuha, ihatag na ako ni sa iyaha. That's why the rich becomes richer, the poor becomes poorer. Mo na karon may gala hubas ang imuhang finances nimo. Financial life nimo, wa kay financial freedom kay nga naman tungod kay di ka kabalo mo handle og kwarta. Amen. Klaro kay ang Biblia, kwaon o ihatag dito. The rich becomes richer, the poor becomes poorer. Nya kanabi ang gina-complain sa mga pobre karon. Ano pobre mi? Grabe ang Ginoo, unfair, bias ang Ginoo, bias. Bias ka karon, parihara mo gisugdan. Every person started with nothing. Every person in this world nga nataong mga igsoon, nahimugso, they started from the very bottom. But why is it some of them nahimong successful ning abound sila? Because they are good steward, they are wise steward, and they are faithful steward. Ano ikaw, lamang kanila Kristohanon pagyud ka? Ikaw pagyud ang una nga nakadungog sa pulong sa Diyos, sige ginawalihan, ginatudluan, kay balo na ka sa mga principle may gala. Paano kay bless sa Ginoo and yet you are not practicing what unsay gitudlo diha sa imuha. Mga ikaw, samot ka pait. Amen. Kay bisag karon may gala, tanawa, ang uban ninyo may son, dili gihapon ninyo i-practice unsay nakatunan ninyo karong buntag. Salamat, pwede mo mubalik. Wa pa tanaw man magbasa, hapit ta mo man may gala pero wa pa tanaw magbasa diri. Tanaw niyo sa verse number 12. Verse number 12. Matthew chapter number 25 in verse number 29. So ang giyon sa Bible sa Matthew 25 in verse number 28, magbalik ka ba sa 28? Take therefore the money or the talent from him and give it unto him which had 10 talents. Tanawa verse 29. Kay ngadto sa matag usa nga nakabaton
hatagan. Amen. Ikaw nga nakabaton, tagaan pagyud ka sa Ginoo. Maunang mudagaya ka diri sa kalibutan. Kaya nga naman, nagmatinud-anon ka sa kwarta sa Ginoo. Kaibalo ka. Usay kita mag-self-pity ta. Nga naman, maurag yun din tao ni trabaho na ako, vendor lang ko, kargador lang ko, tigkolekta lang ko kaning basurahan sa balay-balay. Nga tagaan lang ko 20-20 sa mga balay-balay. Gina-underestimate na itong mga igsoon, ang mga tarong ng mga trabaho. Pero ang pangutana mga higala, kung sultian ta ka, kung makita sa Ginoo, nga sa mga yunana nga mga trabaho, nagmatinumanon ka, ug malamon ka may gala, ikaw i-abound sa Ginoo. Did you know what is the secret of abundance? The secret of abundance, may gala. The secret of abundance weighs between God's faithfulness and your faithfulness. Kita, gaampo ta, nga i-abound ta sa Diyos sa iyang mga panalangin. And yes, kita nakasaksi that God is faithful. Kinsa rin sa inyo, mo agree ka nga ang Diyos matinumanon siya. Faithful siya. Okay, ang ako pangutana, faithful ba ka? Kung dili ka faithful, sama sa Diyos may gala, then do not expect abundance in your life. Nasabtan ninyo? Diha timbangon ang abundance. Timbangon ang abundance sa kinabuhi, sa faithfulness sa Ginoo o sa imuhang faithfulness. Amen? Kita, what ay problema? God is faithful. God is faithful. Salamat kay Lord. Sige ta magpasalamat kay Lord. He never leaves me nor forsake me. He provides my needs every day. Gitagaan ko niya sa kundugay na nga gipangayo sa iya. Gitagaan ko niya trabaho, nakasugod ko negosyo, karon na ko ingunani, karon nga trabaho sa akong kinabuhi. Salamat kay Lord. You are very faithful. Ang pangutana karon nga nana na sa imuha, are you faithful? Are you faithful? Kahit basin kutob ra ka diha, pero dili na nimo ma-experience ang abundance sa kinabuhi. Ngano man, dili ka faithful. To him which hath, siya nga nakabaton, tagaan. Kitagaan ka, tagaan pagyud ka sa Ginoo. Gusto mo ana? Prove yourself faithful, steward. Kaning tithes mga igsoon, elementary lang man eh. Unya kani mga bad steward nga Christian paminaw, mangita na sila mga video dira sa Facebook ng mga anti-tither. Mangita na sila diha para may ila suportahan ang ilang prinsipyo nila nga di mo. Ganong di na lang nimo i-practice ang tithing to honor God in your life. Ngano man, hakog yung kwarta. Diyos gini mo ng kwarta. You know why people do not tithe? Because para sa ila, hinaguan ako ni. $12,000 lang gani akong sweldo, 1,200, ibalik na ako sa Ginoo. Hinakuha na ako ni. You are nothing unless God gave it to you. Na sila problema sa 1,200, unya may gala, wala sila nagpasalamat sa kanang nabilin nila nga pila 1,200 minus 12,000 pila. Ha? 12,000 minus 1,200. Kaya ang tithe sa 12,000, 1,200. 10,800.
Bukat kay sa ilaha ang 1,200 nga ibalik sa Ginoo. Unya di sila mapasalamaton sa 10,800 nga naa pa sa ilang bulsa. Amen? Earn sila og 1 million. Bukat kay sila ang pagbalik sa 100,000. Unya di sila mapasalamaton sa pila na. Ha? 900,000. 900,000, di ba? Okay. Bright yung math. Muna magamit ko. Muna mangutan ako ni Ma'am Dominic. Labi na kung bungkig nga ako ang kuhan. Mangutan. De pilay tight sa aking kuhan. Amen? Bukat sa ilang 100,000 nga ibalik sa Ginoo. Unya may ngala, di sila mapasalamaton sa 900,000 nga napa sila. You're not being a faithful steward. God cannot trust you. $5,000 lang akong kita sa pagpaninda pastor tibuok semana. Ibalik pa na ako ng 500. Magpasalamat ka, 500 lang ang ibalik mo sa Ginoo. Unsa ka akong 4,500 mo ibalik sa Ginoo? Malipay ka. You see mga igsoon, ginaobserbahan ka sa Diyos kay steward ka. In fact, dili na imuha tanan. Hello? Bisag ka ng 90% nga nasa imuha, di na imuha. God entrusts you with that to handle it and to use it wisely. Amen. Pangutanan ako sa inyo, my son, are you a faithful? Kay Jesus said, he that is faithful. Magampo ka sa Lord, please, Lord, help us, Lord God, please, nag-aimig kuan, Lord. Ang itubag sa Ginoo sa imo, ha? Son, he that is faithful. Bisag kanilang isulti sa Ginoo sa imo, ang iyang itubag sa imo, paminaw, kay balo na ka unsa itubag ana. Kung ikaw nag-faithful biyog ka o wala. Kay kung ikaw wala nag-faithful, dili man ka magpadayag pangayo sa Ginoo, maulaw man ka. Pero kung ikaw nagmatinumanon ka o nagmatinudanon ka higala, when God says to you, son, he that is faithful, confident ka, with peace of mind, makasulti ka at tubangan sa Ginoo, yes, Lord, you know that I have been faithful to you. Amen? Pero kung ikaw hilabtanon ka sa kwarta sa Ginoo, di ka kasaligan, mangayo ka sa Ginoo tabang, mangayo ka sa Ginoo financial blessing, mangayo ka grasya sa Ginoo, kung sultian ka sa Ginoo ani, he that is faithful, what will be your answer? Lord, faithful bi ako. Makasulti ka na. Amen. Amen. Examine na lang mga higala. Kung wala ka nagmatinumanon sa imong Christian life, change your character. Amen? Change your character. Mao siguro na problema nimo. Basin dili ka, basin good ka ba? Basin good ka, walay problema, good ka. Basin wise pug ka, ambot lang. Ha, wise ka. Maayo ka budgeting, maayo ka, kani para ni sa kuryente, kani para ni sa tubig, kani para ni sa tuition, kani para ni sa ingonana. Pero kung kana lang imong budgeting nimo pero wala apil ang tithe sa Ginoo mga higala, you're not a wise steward. Are you listening? Kung wani mo giunag ka ng set aside ang sa Ginoo, dili ka wise steward. Pero panawa, basin good and wise ka, pero basin kani ang imong main problem. Faithful ka. Maayo lang ka sa diyang bago ka nakasulod og trabaho, maayo lang ka sa diyang bago ka gi-promote, maayo lang ka sa diyang bago mo nag-income sa inyong negosyo, maayo lang ka sa sugod. Pero dili ka kasaligan o dili ka consistent.
Amen. Amen! Wa naman ko'y nadunggan amen ninyo. So examine yourself this morning. Determine in your heart today, Kristohanon. I-determine sa imong kasing-kasing karon. Remind yourself, you are not the owner. You are a manager only. We own nothing in this world, but we are stewards of everything. Amen. Be a faithful steward. Be a wise steward. Be a good steward. Dukot itong mga ulip yung itong mga mata. Let us resolve. Let us be resolved today. If you have not been faithful to the Lord in terms of managing His resources. Yes, we understand. We are stewards of the body. We are stewards of time. We are stewards of our children. We are stewards of the things we have in our home. But remember, when the Bible speaks of stewardship, ang ginamin sa Diyos diha ang kwarta. Have you been a faithful steward of money? Check na lang. Samtang mag-ampo ta. Father God in heaven, move the invitation today. I want you to know, Lord, that I am very thankful that you give us this message. Panagsa lang ni ginawali diri sa musimbahan, but Lord God, gihatag nimo ni for this purpose. Aron kami tudluan nimo, instruction na nimo, nakaipakita sa mo. Nakaipa-realize sa mo that we are just stewards, we are just managers, we are not the owners of everything we possess, everything we receive. It all comes from you, and it all belongs to you. Now we understand. Ganong na mga times sa kinabuhi sa uban ng mga Kristiyano, sila ning abound. Nagpabilin ang ilang estado sa ilang kinabuhi diha sa ubos because they cannot be trusted. They're not a good and wise and faithful steward. I pray, Lord, sa mga nakadungog din karong buntag, speak to their hearts. I pray for them that they will be resolved. They will be committed to be good steward, to be wise steward, and to be faithful steward. Kay mao ni ginakwaan nimo og basihanan day Ginoo. According to your word, mao ni ginatan-aw nimo nga quality sa steward. Kung naay mga katawhan nimo diri, Lord God, who had been dishonest, who had steal your money, who had wasted your money, who had abused your money, and who used your money for things that is not profitable sa ilang life, I pray, Lord, sa muka na nga Kristohanon karong buntag, and help him or help her to realize na hangtod di niya bag-ohon ang iyahang karakter, he or she will never experience the abundance of your blessing. Father in heaven, move the invitation. I pray this in Jesus' name. Manindog ta mga higala. Ikaw ang makajudge sa imong kaugalingon, Higason. Pero ikaw nakadungog ka sa pulong sa Diyos karong buntag. Everybody here is blessed by the Lord. We receive from God a gift. The question is, are you a good steward? Are you a wise steward? And are you a faithful steward? Ikaw ang makahusga sa imong kaugalingon.
Walay laing tao makahusga nimo. Husgahi imong kaugalingon karon. Basin ikaw ang klase nga Kristohanon nga nakabaton, gibilinan ka, ug butang sa Dios, itagaan ka, kanang trabaho niyo gihatag man na sa Ginoo. Kanang inyong gamay nga negosyo gihatag man na sa Ginoo. Pero ayaw mo paghuna-huna nga mao lang na ang ihatag sa Ginoo sa imuha. Sama sa nadunggan nato ganina sa pulong sa Dios, na ay giandam ang Ginoo nga para sa imuha. Pero wa pa niya gihatag sa imuha. Kay basin mga igsoon ba, hilabtanon ka sa kwarta sa Ginoo. Basin gitagaan ka sa Dios, imo lang gigamit para sa imong kaugalingon. Di ka good steward, wa kay maayong kinaiyan. Consumer ka, di ka producer, dili ka giver, wala ka ministry, anang butang gibilin sa Ginoo sa imo. Basin dili pug ka wise nga steward, unwise ka. You are a foolish steward. Ngano man, gastador ka, usikan ka kwarta, di ka mo tithes. Kawatan ka, ginatulisan nimo ang Ginoo, even though God has already given you a gift. You're not a wise steward. Or basin mga igala, unfaithful steward ka. Asa ka diha igsoon. Are you a bad steward? Or are you a good steward? Are you a wise steward? Or are you a foolish steward? Are you a faithful steward? Or are you an unfaithful steward? Asa ka. Kung asa ka diha mga igala, sulbara na nga isyu sa imuhang kinabuhi. Kay basin maunay rason, naglisod ka karon. Nagpait ka. Ngano man, na ay problema diha sa imuha sa tulo. If you want to make a business with God, what issue you have today in your life, deal that issue. Sulbara na. And be a good steward. Be a wise and faithful steward. If you want to come to the altar, please come. Make business with God. Talk to Him. Pag kita may basinatay i-confess sa Ginoo, ang Diyos ay aware naman sa ato ang mga action. Aware na siya. Kay balo na siya. Pero tanawon niya diya sa imong kinabuhi. Mo-admit ba ka? Mo-confess ba ka sa iya ha? Ug maghinulsol ka ba? Higala, if we are always using God's money, remember this. Ang Diyos mag-require ani sa imuha. Panilngon, maningil biya ang Ginoo higala. I'm telling you today, maningil ang Ginoo sa kwarta nga gihilabtan nimo nga iya niya. Busa ayaw hilabti, ayaw gamita. Kay kanang mag-tithes ta, elementary lang na, very basic. Pero diha tan-awon sa Ginoo kung gi-honor ba nimo siya with your money.